Georgina's POV. Georgina, darling, I am so glad that finally you accept our offer again. A man wearing slacks and polo said. Ang gwapo niya sana, kaso kasapi siya sa federasyon. Sayang, isang Eva na naman ang nawalan ng Adan. Napunta ka lang sa Moscow na baliw ka na ng tuluyan, bulong ni Ate Neslie, kaya naman napaismid na lang ako sa kanya. Nakakaasar din talaga ang babaeng ito. Sira, hindi ako nababaliw. Tingnan mo yang si Mr. Volumzaki, ang gwapo ng tunog ng pangalan, ang gwapo, ang ganda ng hubog ng katawan, pero bakla naman, I whispered and grinned. Aray, ay naku, Georgina, manahimik ka nga baka mamaya marinig ka niyan lagot ka. Napahimas na lang ako sa noo ko na pinitik nito. Napaka-violent talaga ng manager ko, bakit ganun? Ano naman kung marinig niya, hindi niya naman ako maiintindihan, kasi Russian siya diba? Hindi naman siguro siya nakakaintindi ng Filipino. I hissed and flipped my hair, before entering my makeup room. Kasalukuyang inaayusan na ako ng mga makeup artist, habang nag-scroll lang ako sa cellphone, searching for a tourist spot, na pwede naming pasyalan ni Ate Neslie, after ng photoshoot. Gusto ko rin naman kasing mag-enjoy rito. Screw my responsibility, as the First Lady of the Republic of the Philippines. Ate Neslie, halika bilis. Puntahan natin itong Neskotch ni Sad, sabi rito, park yan tapos puntahan din natin itong Red Square. Matagal ko nang gustong pumunta dyan, pati na rin sa Patriarchy Bridge, pero dapat pag pumunta tayo dyan yung mga hapon na, para mapapanood natin yung sunset. Na-excite kong sambit, habang pinapakita sa kanya ang mga picture, nung mga lugar na sinabi ko. Tumanggu-tanggu lang siya, habang nakapamewang, okay, pupuntahan natin yan. Isang araw lang naman ang photoshoot mo rito, tapos may 3 days ka, para maglagalag, pero pwede ba, sana wala kang kalokohan at katangahang gawin dito. Masungit na binalingan niya ako, at pinanangkitan pa ng mata, akala mo talaga. I'll be good, Miss Georgina, photoshoot will start now. Nakangiting wika ni Mr. Volumzaki, kaagad na rin akong tumayo sa kinauupuan ko, at lumabas sa nakaset up na tent. Binigyan lang ako ng ilang tips ng photographer, bago tuluyang sinimulan ang photoshoot. I started making different poses, at sa bawat pagpalit ko ng pose, ay ang pag-ilaw ng flash, na nagmumula sa camera, that's great. Georgina, fiercer, Mr. Volumzaki blurted, and I did what he wants me to do. I saw him and the photographer smile, while we were shooting. Nakailang palit din ako ng damit, at make-up, and hairstyle para sa araw na ito, at masasabi kong na-miss ko talaga ang trabaho kong ganito. Alright, that's a wrap baby, sigaw ng photographer, habang nakatingin sa camera niya, malamang ay tintingnan niya yung mga kuha sakin. It's really nice working with you, Miss Georgina. I wish you will also accept modeling for Sisi's holiday issue next year, Mr. Volumzaki uttered, while grinning from ear to ear. It's my pleasure working for your magazine, Mr. Volumzaki. Limal look forward to that opportunity, to be the model of Sisi next year. I'm glad that it's a job well done. Thank you so much. Ate Neslie, pakilakasan naman yung heater, ang lamig, sobra. Nagyayelo na ata yung dugo, at mga ugat ko. Pinagkiskas ko ang aking mga palad para makaramdam ng kaunting init, saka iyon idinikit sa aking mukha. Nag-snow na ba? Tanong ko sa kanya, habang nagbibihis ako ng jeans, white shirt at kulay brown na winter coat. Ilang layer ng jacket ang nilagay ko pero ang lamig-lamig pa rin. Hindi pa naman, pero sabi sa balita, baka bukas o mamayang gabi raw ang unang first snowfall rito. Sagot niya pabalik. Habang inaayos ang mga gamit ko, ipapadala ko na lang ito sa mga staff, mauuna na raw kasi sila sa hotel, gusto muna nilang magpahinga, baka bukas na raw sila mamasyal. Okay, kain muna tayo sa Marivana, masarap daw ang mga pagkain dun, sabi sa article, na nabasa ko sa isang magazine, I said while tying my hair into bun. Yan ako, ikaw talaga, kain na naman ang nasa utak mo, pag ikaw tumababahala ka. Pananakot niya pa sakin. Kaya naman napairap na lang ako sa kawalan, don't worry, Ate Neslie, kahit lumamon pa ako rito maghapon,
Papayat din ako agad pagbalik ko sa Pilipinas, sarami ba naman ng stress ko doon. Yes sabi ko nga Terena, at lalamon tayo. Paakay na kami ng kotse, nang hilahin ko siya palabas doon. Aray naman Georgina, bakit ka ba nang hihila? Hindi ko siya pinansin at sa halip ay ang driver ang kinausap ko, kuya mauna na kayo, magko-commute na lang kami. Agad ding umalis ang kotse, nang maisara ko ang pinto. Hoy anong ginawa mo? Puro ka talaga kagagan na babae ka. Paano tayo pupunta sa Marivana na yun, kung pinaalis mo yung kotse? Ano maglalakad tayo? Naiinis na tinitigan niya ako, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na matawa, dahil para siyang batang nagtatantrums. Magko-commute tayo para may thrill naman ang gala natin dito. Sasakay tayo sa bus, ilang taon na rin simula nang huli akong sumakay ng bus. Pagdadahilan ko pa sa kanya. Hinatak ko na ito papunta sa terminal ng bus, ilang hakbang mula sa kinatatayuan namin. Pag tayo naligaw ha, nilingan ko siya, at nginitian ng pagkatamis-tamis, hindi yan akong bahala. Ilang minuto lang kaming naghintay, at may bus na kaagad tumigil sa harap namin, kaya dali-dali kong hinila si Ate Neslie paakay roon. Naupo kami sa bandang likod ng bus, matapos naming makabayad. Hindi mawala ang mga ngiti sa mukha namin habang bumabiyahe, dahil sa mga gusaling nakikita namin. Diba, mas enjoy kapag ganito? Oo na. It took 30 minutes of traveling, before the bus stop. Ilang hakbang lang mula sa bus stop, ay nakita na namin ang restaurant, at kaagad kaming pumasok doon. Halos sumayad ang mga panga namin sa sahig, dahil sobrang ganda talaga ng lugar, at nakaka-relax ang ambience. Tuldok. Kung nandito lang si Jackson, siguradong marirelax din siya, bulong ng munting tinig sa isip ko, napailing na lang ako dahil doon. Hindi ko muna siya iisipin ngayon. Mag-e-enjoy muna ako kasama si Ate Neslie. Lumapit sa amin ang isang waiter, at nakangiti kaming binati, "Good afternoon ma'am." I greeted back, sabay kuha sa inabot niyang menu, "May I take your order? Serve us all of your specialty, please." I smiled to him and gave the menu. He smiled back and leave. Hoy, saan ka natutong magsalita ng lengguwahe ng mga Ruso? Nagtataka at humahangang tanong ni Ate Neslie. I shrugged my shoulder, finally nagamit ko na rin ang mga pinag-aralan ko sa Malacanang, maikli at tipikal kong sagot. Wow! Ikaw na, napahanga mo ko roon. Ilang minuto lang ay sinerve na sa amin ang iba't ibang mga pagkain. Masaya kaming kumain ni Ate Neslie, habang nagkwentuhan, at pinagpaplanuhan ang mga lugar na papasyalan namin bukas. Busog na busog ako, I murmured. Patawid na sana kami sa pedestrian, nang may isang motorsiklo ang tumigil sa harap namin. Nakasuot ito ng leather jacket, and leather shoes, at itim na maong na pants, habang kulay itim din ang helmet niya. Halos lumuwa ang mata ko, nang makita ko kung sino yun, pagkatapos niyang haborin ang suot na helmet. Jackson. Yes wife, miss me. Nakangiting sambit nito, bago bumaba ng motosiklo, at naglakad palapit sa amin. Jackson. Mas tinitigan ko pa ang mukha ng lalaking bumaba mula sa motorsiklo, at hindi nga ako namamalikmata, si Jackson talaga yun, pero anong ginagawa niya rito? Yes wife, miss me. Saglit naman kaming nagkatinginan ni Ate Neslie, nang tumigil ito sa harap namin, at hinubad ang shades na suot niya. My heart skipped a beat. I badly want to hug him. Nandito ba siya, para makipag ayos sakin? Paano yung Isabel niya? Ano yun matapos niyang sunduin sa airport, iiwan niya na lang basta sa Pilipina? Oh, baka naman kasama niya yun dito, at nagbabakasyon din sila. Georgina, can we talk please? I stare at him, may manggilan-ngilan ng balbas na tumubo sa mukha niya, which makes him more hot, and more mature, at the same time. Kahit nagalit at buwisit ako sa lalaking ito, I can't help but admire his feature. Anong ginagawa mo rito, Jackson? I asked trying to sound normal. Bahala siya sa buhay niya. Matapos ng mga pinagsasabi niya sakin, I think mauuna na ako sa hotel. Bye, Georgina, take care. Singit ni Ate Neslie. Pinanlakihan ko naman siya ng mata, at ang gaganginitian lang ako. Sabay na tayo baka maligaw ka pa.
I shouted and tried to take a step, but Jackson stopped me. Marahas kong binawi sa kanya ang braso ko, na halatang ikinagulat niya. Ano ba? Anong kailangan mo? Let's talk, please, he pleaded. Muli ni Jackson na kinuha ang kamay ko, at pinisil yun. He stared at me as if he misses me. Namiss kaya talaga ako ng lalaking ito. Oh, niloloko na naman ako ng imahinasyon ko. Why is he here? We're talking. Malamig kong sambit, at walang emosyong tumingin sa kanya. He was taken aback, at para bang may gusto siyang sabihin sakin, na hindi niya masabi. Hindi rito, somewhere private. My brow arched as I crossed my arms on my chest, somewhere private. Bakit ano bang pag-uusapan natin? Are you asking for an annulment? I am more willing to give it to you, para magkasama na kayo ng Isabel na yon. Pero pwede ba, saka muna ako guluhin, pag nakabalik na kami ng Pilipinas. I need break from stress and from you. Huwag mo namang sirain yung bakasyon ko. I smiled bitterly at him and walked away. Ilang minuto na akong naglalakad, nang maramdam ko na may nakasunod sakin, kaagad ko yung nilingon, only. To saw Jackson following me from behind. Sakay siya ng motorsiklo niya, habang mabagal niya lang yun pinapatakbo. Inis na nilingon ko siya, na seryoso lang na nakasunod sakin. What do you want? Kung tungkol ta sa annulment. Did you heard me ask for an annulment? I came all the way here from Philippines for you, yet you want an annulment. He caught what I was saying off, and gave me a death glare. Aba, gago rin talaga itong lalaking na ito. Siya na nga may kasalanan sakin, ang lakas pa ng loob niya, na tingnan ako ng masama. Kung tangalin ko kaya yung eyeballs niya. You don't want an annulment? I asked a little bit confused. Why would I ask for such thing? He asked back, para naman akong natameme dahil sa sinabi ni Jackson. Paano si Isabel, di ba nagkabalikan na kayo? May picture nga kayo na sinundo mo siya sa airport, tapos kumain kayo sa restaurant. Halos pabulong kong sambit, and for the 9th time, my tears falls again, but this time, naramdaman ko ang mainit na kamay ni Jackson sa mukha ko, wiping those tears off. Stop crying, wife, I'll explain everything somewhere. Sumama ka na sakin please. Tumanggo lang ako, at pinanood ko lang si Jackson, na suotin ako ng helmet. Sumakay na siya sa motor, at ganun din ang ginawa ko. Hold on to me, he blurted. Napairap naman ako sa kawalan. Hindi pa kami bati, pero ang bossy na. Sarap kutusan. Wala akong idea, kung saan ba kami patungo, hanggang sa matano ko ang isang malaking tulay. I gasped upon, realizing where are we? Patriarchy Bridge. Bakit mo ko dinala rito? Tanong ko ng makababa na ako ng motor niya, hindi ko mapigil ang mapangiti, dahil sa magandang tanawin. The bridge it's magnificent. Ang ganda ng pagkakagawa rito, idagdag mo pa ang mga iba't ibang ilaw. Georgina. My eyes automatically look at Jackson, who's standing behind me, pero habang manghang-mangha ako sa nakikita ko, seryoso lang si Jackson na nakatingin sakin. I'm sorry for saying those things to you, I hate to admit it, but I am jealous with Roland. I mean, mas nauna mo siyang nakilala sakin. Natatakot ako, na baka marealize mo, na siya pala talaga ang mahal mo, at iwan mo na lang ako ng basta-basta. For a moment, I was speechless. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. The great Jackson Segovia, President of the Republic of the Philippines, is jealous and is afraid of losing me. That thought makes my heart skip a beat, and I find myself blushing. I'm sorry, please forgive me. He asked, habang sinserong nakatingin sa mga mata ko, please talk to me, wife. Hindi ako sanay na ganyan ka, na hindi mo ako pinapansin. Bakit hindi mo agad ako sinundan? Alam mo naman na kay Ate Nestle lang ako pupunta, diba? Tapos akala ko busy ka, dahil sa trabaho mo, yun pala sinundo mo yung ex mo, tapos nag-dinner lang kayo, habang buong gabi akong umiiyak sa kondo ni Ate Nestle. Panunumbat ko pa sa kanya. He came closer to me, and hugged me tight. Hindi kita sinundan agad, kasi alam kong nasaktan kita, you needed space, kaya ibinigay ko yun sa'yo, and
About Isabel, seriously, naniniwala ka talaga sa mga paparazzi? Oh come on, you know better than anyone, na mahilig silang gumawa ng kwento, kahit wala namang katotohanan. Isabel is doing business with mom, si mommy dapat ang susando, kaso nagka-emergency, kaya nakiusap si mommy, na ako na lang ang sumando kay Isabel. And about that dinner, kasama namin nun si mommy, kahit tawagan mo pa ngayon si mommy. Hindi ko na naiwas ang umiyak. My goodness, kung alam ko lang. All along, para akong tanga na nasasaktan ng walang matinong dahilan. Jackson loosened the hug, and gave a peck on my lips. Stop crying now, I'm sorry, I love you, he whispers. I hug him once again. I still hate you, I whisper back. I heard him chuckle, before he hugged me back. You don't mean that, do you? Or maybe it's your way of saying I love you too. Pinakawalan ako ni Jackson mula sa pagkakayakap, at sabay naming pinanood ang paglubog ng araw dito sa Patriarchy Bridge, at tama nga ang sinabi sa article. Napakaganda nito at napaka-romantic. Watching the sunset with someone you love, makes it more romantic. Paano mo nalaman na gusto kong pumunta rito? Nagtatakang tanong ko sa kanya, habang nakaupo kami sa isang bench malapit sa lawa. Hindi ko alam na gusto mo rin palang puntahan ang lugar na ito, but this place is one of my favorite place here in Moscow. Tumayo na si Jackson, mula sa pagkakaupo, at inilihad niya sa harap ko ang kaliwang kamay niya, ilang segundo ko din yung tinitigan, bago ko kinuha. We have to take a rest, ipapasyal pa kita rito bukas. I smiled at him, at masaya kaming umalis ng lugar na ito. Good morning, sleepyhead, Jackson greeted me, using his raspy voice. Goodness, his bed voice turns me on big time. I slowly opened my eyes, only to saw his face inches away from mine. Good morning, I greeted back, and within a snap his lips. Kaagad kong naitulak si Jackson, paalis sa ibabaw ko, nang may biglang kumatok sa pinto ng hotel na tinutuluyan naming dalawa. Ang agang istorbo naman, he whispered to himself, at napatawa na lang ako nang marinig yun, can't we just ignore whoever it is? He asked, and he was about to kiss me again, but the knock on the door became a loud bang, sign that whoever it is knocking on the door, ran out of patience. I must see who it is, it might be important, Mr. President. He sighed and lay on the other side of the bed. Kagad akong tumayo, at kinuha ang robe sa may paanan ng higaan, saka sinuot bago ako tuluyang pumunta sa pinto, at binuksan yun. Ate Nestle, agad na bumungad sakin, ang inis na ekspresyon sa mukha niya. Bihis na rin ito, at mukhang handa ng maglagalag. Dahil ang magaling mong asaway nandito na, at ayoko namang maging third wheel sa pamamasyal niyo, doon na lang ako sasama sa mga staff ng company. Okay, bye, enjoy. Bago ko pa man may buka ang aking bibig para magsalita, ay tinalikuran niya na ako, at naglakad na papunta sa elevator. Naabutan kong nagtitimpla ng kape si Jackson, sa mini kitchen ng hotel room namin. Sino yun? He asked while sipping his coffee. Si Ate Nestle lang, doon na lang na raw siya sasama sa mga staff, at ayaw niya raw maging third wheel sa atin. I laughed, and went to the kitchen to make tea for myself. Buti naman, at least masusolo kita. He leaned closer to me, and gave me a peck. We're on the middle of making out, when his phone suddenly rang, making him curse in annoyance. Wait, let me just talk to this nuisance. I saw how his annoyed expression softened upon seeing the caller's ID, Isabel. He announced. I can't help but feel jealous, nang sambitin ni Jackson ang pangalan ng babaeng yun. I stopped sipping my tea, and went to bathroom to ready myself. Mas gugustuhin ko pang magpaganda na lang, kaysa marinig pa ang pag-uusapan nila. Dahil malamig, saglit at mabilisan lang akong naligo. Pagkabukas ko ng pinto, ay agad na nakita ng aking mga mata si Jackson, na nakaupo sa kama hawak-hawak ang isang towel. He instantly smiled as soon as he felt my presence. Ako naman ang maliligo para makaalis na tayo.
Saan tayo pupunta? Nakangiting tanong ko kay Jackson, nang makasakay kami sa kotse. Take note siya ang magdadrive, at walang nakabuntot saming mga PSG. Finally after a month, pakiramdam ko normal na lalaki lang ang kasama ko, dahil walang mahihigpit na bodyguards ang umaaligid sa min. The machine roared to life, and he started driving. Neskotch ni Sad, "You want to go there, right? We'll have picnic there." He smiled genuinely as his one hand holds mine, and the other one were driving the car's steering wheel. Talaga, I've always want to have picnic with you. Akala ko impossible yun, kasi syempre, presidente ka, at hindi pwedeng pumunta ka na lang basta-basta sa mga public place for your own safety na rin. I blurted while grinning from ear to ear. Dahil na rin sa lamig ng panahon, ay nilalamig ang kamay ni Jackson, kaya naman kinuha ko yung isa niyang kamay, na nakahawak sakin, at inilgay sa pagitan ng kamay ko, sabay nirub yun para uminit man lang kahit papano. "That feels good," he commented and stared at me for a while, dahil naka-stoplight naman. Nilalamig din yung pisenge ko. Dagdag pa ni Jackson. Bahagya akong lumapit sa kanya, at mabilis na hinalikan ang kaliwang pisenge niya. He chuckles while me on the other hand giggles. Matapos ang mahigit isang oras na biyahe, ay nakarating na rin kami sa Neskotch ni Sad. For a minute I was mesmerized by the view, that this man-made forest park. "You like it?" he asked, and intertwined his hands with mine. "I don't like it, I love it." "Ang ganda rito," I exclaimed as I was staring at the big trees and pond. Medyo marami ring taong namamsil dito, which is normal lang para sa isang park. Naramdaman kong nakatitig lang si Jackson sakin. "Oo, maganda nga," wika niya habang sakin pa rin nakatingin. I blushed with his statement. Hinayla ko na siya papasok sa mismong entrance ng park. I stopped walking when I suddenly remember, na wala pala kaming dalang pagkain, at kumot na pwedeng ipangsapin, kaya paano naman kami magpipiknik? I frowned. "Hey, what's wrong?" he asked and squeezed my hands. I looked into him, wala naman tayong dalang pagkain o kumot na pwedeng ipangsapan. "No worries, may mga nagtitinda naman ng pagkain dito, doon na lang tayo bumili." May alam ako na masarap na bilihan ng burger at fries dito, he uttered, and we start walking again. Habang naglalakad kami papunta sa mismong picnic ground, ay mas na-amaze ako sa ganda ng lugar na ito. Ang daming ibon dito, no? Yes, ang iba't ibang mga ibon, na naninirahan dito, ang isang attraction ng park na ito sa mga turista. Alam mo, sabi sakin dati, swerte raw kapag iniputan ka ng ibon sa ulo, pero ayaw kong maiputan ng ibon sa ulo. Kahit naswertihin pa ako, nakakadiri. Natatawang wika ko nang makaupo kami sa isang kahoy na upuan, at mesa. Ako, hindi ko na kailangang maiputan ng ibon sa ulo. I've already found my lucky charm, and she is my wife now, my other half and my life. Hindi ko mapigil ang makaramdam ng kilig, at mapangiti dahil sa sinabi ni Jackson. Kaya ang tanging nagawa ko na lang, ay ang hampasin siya ng mahina sa braso. "Nakakinas ka, pinapapakilig mo ako." Mahina kong sambit, habang hawak ang pisenge ko dahil ramdam ko ang pag-init nun, at malamang sa malamang, ay namumula na yun. "I'll go buy our food, stay here, and wait for me." Tuldok. Matapos ang ilang minuto, bumalik si Jackson na may dalang paper bag, na naglalaman ng burger at fries, pati na rin pizza at carbonated drinks. "Let's eat," he uttered as he took a bite on his burger. "Alam mo bang puro pampataba ang mga binili mong pagkain?" Nagbibirong tanong ko sa kanya. "I know, wala naman akong pakialam kung tumaba ka, kahit na maging balye na kamahal pa rin kita," he retorted sabay subo sakin ng fries, na isinubo ko rin naman. "Grabe sa balyina, I hate you," I retorted and start munching my burger, and took a bite of my pizza. "I love you," he answered back. Goodness. Napatigil ako sa pagkain, at kaagad na napahawak sa ulo ko, nang makaramdam ako na parang may pamatak sa ulo ko. Agad akong tuminggala, at napangiti nang marealize ko, na hindi popo ng ibon ang pamatak sa ulo ko, kundi snow. Nag-snow na.
Ito ang unang araw ng pagpatak ng nyebe sa Moscow. Napatingin ako kay Jackson, na masayang nakatinggala, habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng mumunting nyebe. Tuldok, wife, ham. Alam mo bang sabi sa akin ni Mommy, nung bata pa ako, na sa unang araw ng pagbagsak ng snow, ang taong kasama ng mga oras na yon, ay ang taong makakatuluyan mo, at makakasama mo habang buhay. He looked directly in my eyes. I guess Mommy is right, kasi ikaw ang taong kasama ko. Definitely ikaw ang makakatuluyan ko, at makakasama ko habang buhay, he said, and for a minute I was speechless. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.